Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Isinusulong ng National Food Authority ang pagkakaroon ng emergency powers upang direktang makapagbenta ng mas murang bigas sa publiko sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo. Layunin naman ng ahensya na maalis ang mga middlemen at makapagbenta direkta sa palengke kasama ang pagpapabilis ng pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. At sa kasalukuyan dahil sa limitasyon ng Rice Tarification Law, dapat munang i-route ang NFA Rice sa Food Terminal Incorporated o LGUs bago makarating sa mga kadiwa centers. Dahil puno na ang mga bodega ng ahensya, kailangan itong ilabas ang mga lumang buffer stock upang bigyang daan ang mga bagong aning palay. Ayon pa kay Larry Lacson, administrator ng NFA, kung maaprubahan ang emergency power, mas mabilis na makikialam o makakaalam ang ahensya sa merkado upang maibsan ang paghihirap ng mga mamimili sa tumataas na presyo ng bigas. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, pinaimbestigahan ng Kongreso ng Pilipinas ang mga reklamo ukol sa mahal, mabagal at hindi sapat na internet service sa bansa. Ayon naman kay Ferdinand Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas Christian Muslim Democrats at later representative, nahuhuli pa rin ng bansa sa mga karatig na bansa patungkol sa mabilis, abot kaya at accessible na internet kahit may mga umiiral na batas tungkol dito. Patay sa kanya, kalahati lamang ng mga Pilipino ang may access sa internet na mahalaga sa edukasyon, kalusugan, negosyo at iba pang serbisyo. Layunin din ng investigasyon na pag-aralan ng mga hakbang upang mapababa ang presyo, mapabuti ang serbisyo at mabawasan ang digital divide para sa mga estudyante at pamilya na may mababang kita. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vice, bilang hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga field personnel laban sa patuloy na pagtindi ng init, formal nang ibinalik ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng heat stroke break simula sa Lunes. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 04 Series of 2026, bibigyan ng 30 minutes na pahinga ang mga traffic enforcers at street sweepers sa bawat shift at magpapatuloy ito hanggang sa May 31. Magkakaroon din ng karagdagang 15 minutes na pahinga kung umabot na sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index sa Kalakhang, Maynila upang maiwasan ang heat exhaustion, heat stroke at heat cramps. Ipapatupad ang mga break ng salitan o alternate upang hindi naman maantala ang daloy ng pamamahala ng trapiko at road clearing operations. Tinututukan din ni Nicolas Torre III, General Manager ng MMDA, na makakatanggap ng sapat na supply ng tubig ang lahat ng satellite offices ng ahensya upang mapanatiling hydrated ang mga tauhan habang naka-duty. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vice, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.